magandang araw na naman mga kaibigan at mga kababayan dito sa Amerika, sa Pilipinas at sa mga iba't ibang parte ng mundo na where there are fellow Filipinos. Welcome back to Buhay Pinoy sa Amerika dito sa Orodayo TV channel here at YouTube. Ito na naman ang iyong kaibigan, si Teddy Molina, ang host ng programang ito, ang podcast na ito, Buhay Pinoy sa Amerika, na nakabase dito sa San Francisco, California. At nasa kabila naman na walang iba kundi ang ating magiting na kaibigan, si Dan Nino, the new president of the Philippine Global Media Group na nakabase sa Los Angeles. Okay, bumati ka muna, Dan. Mga kapwa naming Pilipino sa Pilipinas, sa California, sa buong United States, saka sa buong mundo, kami uli ay nandito na maglahad ng aming mga kuro-kuro, maghimay-himay at base sa aming not only our opinion but base sa aming mga nakakalap at mga polling dito sa California especially, dahil kahit na wala na kami sa Pilipinas, kami pa rin ay nag-aalala, kami pa rin ay nagmamahal at kami pa rin ay ang aming puso ay nandiyan sa Pilipinas dahil marami pa rin kami mga kamag-anak dyan, mga kaibigan, at kung ang balita sa Pilipinas ay medyo masama, medyo ang aming image dito sa Amerika ay naapektuhan. But dahil ngayon ay araw ng kasarinlan, ngayon ay June 12 sa Amerika, kami ay nagbabati sa ating mga kababayan sa buong mundo at ipangdiwang natin ang ating kasarinlan at kalayaan. Kaya nandito ulit kami para maglahad ng aming mga kuro-kuro, maghimay-himay. Oo nga, binabati ko rin kayo mga kababayan dyan sa Pilipinas at lahat tayong mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Happy 128th Independence Day! Mabuhay, Pilipino! Alright, umpisa na namin ang aming diskusyon at bago ang lahat, basahin ko ngayon sa inyo ang mga headlines na mga topics na gusto naming ilalahad sa inyo sa episode na ito ng Buhay Pinoy sa Amerika. Alright, number 1, Cheese or Kiko? Sino dapat mag-preside sa impeachment trial? And then, the next is Alan Peter Cayetano. Don't use the Bible to defend yourself. Itong sinabi ni Father Robert Reyes sa Manila. At ang last but not the least na headline natin at topic na i-handle namin ngayon ni Dan, Mindanao earthquake victims. They are crying for your help, for our help, mga babayan. Okay, Dan, let's go to the first topic. Sino ang napipisil mo sa dalawa? Kasi it looks like the new majority sa Senado, yung so-called Gatchalian Bloc, dalawa lang ang abogado nila. Ang una si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, na original na membro nitong Gatchalian Bloc. At ang bagong dating na si Senator Chis Escudero. Sino ang mas gusto mo sa dalawa na mag-preside sa impeachment trial? Okay. Alam mo, Ted, maraming lumalabas na mga kuro-kuro ngayon o mga speculation na ang kanilang napipisil ngayon, although kararating lang, umanib lang si Senator Chis Escudero, siyang kanilang napipisil ngayon. But pwede rin si Senator
Pangilinan dahil abogado rin siya at yun ang gusto nila at si at pwede rin siguro si Senator Win Gatchalian, but ang kanilang gusto ay yung abogado para alam niya kung paano siya mag-object, paano niya ididiretso yung mga debate or mga cross-examination. Kaya gusto nila abogado kasi meron silang mga training as a lawyer. Pero nung unang mga impeachment trial, Ted, alam mo naman na ang according to the rules at our constitution, I believe, is the Chief Justice of the Supreme Court. But kung gusto nila na ang Senate President ang preside, katulad ni Senator Juan Ponce Enrile, na he was able to preside flawlessly. Kaya either of the two, Ted, si Senator Chis Escudero at saka si Senator Kiko Pangilinan. Well, okay. Thank you for your opinion, pare. Pero bago mamili ang new majority, because they will elect kung sino mag-preside sa impeachment trial. Dahil merong bagong rules pala for mga kababayan na hindi pa nakakaalam. Na-amen yung Senate rules to the point that pwedeng hindi yung sitting Senate President in the person of Senator Gatchalian na hindi abogado ay mag-preside. But because kailangan talaga ng abogado na mag-handle itong impeachment trial, so the new majority decided to include in the Senate rules na pwede silang mag-select o mag-elect o mag-appoint ng isang presiding officer sa impeachment trial na isang abogado. Alam nyo na, kaso itong pinag-uusapan, parang nasa husgado. Kailangan magaling sa batas ang presiding officer. So, that's the reason why they will have to elect a presiding officer of the impeachment trial. At ang impeachment trial na ito ay mag-uumpisa sa July 8, kung hindi ako nagkakamali, Dan. July 8, tama ba? July 6. July 6. So, mga kaibigan, bakit sabi ko ay kailangan mag-isip na mabuti ang mga pipili sa magiging impeachment trial presiding officer between Chis and Kiko. Alam niyo mga kaibigan, alam natin na si Senator Chis noong last year, yung unang first impeachment complaint na ipinail ng Kongreso, ay inupuan niya yon ng almost 1 year. Dahil ang kanyang interpretation sa forthwith ay hindi kaagad-agad. So nagiging mainit na issue yan. Noong araw, maraming debate dyan. Until, to be fair with him, the Supreme Court ruled dahil merong umakyat yung kaso sa Supreme Court. Medyo, to be fair with Chis, parang pinanigan ng Supreme Court si Chis. Sabi ng Supreme Court ay hindi naman pwedeng agad-agad na magkaroon ng trial. At saka ang napansin ng ang bagong ruling ng Supreme Court, kailangan dumaan sa so-called due process at hindi kailangan i-diretso kaagad sa Senado ang impeachment complaint. Kailangan mag-hearing pa sa Committee on Justice. So,
That being the case, kaya nga naman nagkaroon itong pangalawang impeachment complaint na pinal ngayon ng Kongreso dahil sinunod nila ang utos ng Supreme Court na kailangan magkaroon muna ng hearing sa Committee on Justice, which as you all know, ginawa ng lower house. So ngayon, but going back to Cheese, noong ginawa niya yung kanyang sariling interpretation sa Portwin, he was perceived to be delaying the impeachment trial because he's leaning towards Vice President Sara Duterte. Ayan ang general perception sa kanya. In other words, hindi siya independent-minded. Which I think ay kailangan sa isang magpe-preside sa isang husgado. In this case, sa impeachment court ng Senado. Because he's tainted with that image na leaning towards VP Sara, to my mind, he should not be the one to sit there as impeachment trial, as impeachment court Presiding officer. presiding officer. Kung hindi si Kiko, because dalawa lang silang pinagpipilian. Si Kiko, he is more, sa tingin ko, mas independent-minded sa tingin ko kaysa kay Cheese, because we also what happened last year sa ginawa niya sa unang impeachment complaint. So that's my opinion on that. So kailangan mag-ingat ang bagong majority sa Senado. Dahan-dahan dapat sila, and they should refrain from choosing the wrong guy. Kasi malaki ang papel ng presiding officer yan, Judge Dan. She will be the one directing the trial. So kailangan maingat ang new majority. All right. So ano masasabi mo? Can I have a rejoinder, Ted? Yeah. Yes, I concur with you because meron ng bahid si Cheese Escudero. So I concur with you that if possible, we want Kiko Pangilinan so that he can direct the proceedings at kung sino ang mag-object, mag-sustain. And then, siyempre, may mga cross-examination dyan. At siyempre, may mga, not only the House prosecutors Ted ang haharap, kundi mga private prosecutors to assist the Congress prosecutors, lalo na especially Attorney Kapunan, Lorna Kapunan. So they have a battery of tested private prosecutors, Ted. But katulad sinabi mo, si Cheese Escudero, dahil inupuan niya or mayroon siyang delaying tactics. Kaya I also agree with you that Senator Kiko Pangilinan should be the presiding officer sa ganitong court trial. Pero alam mo tayo, meron pang kasing pre-trial. Yes. Pre-trial and then mayroong court trial proper. So ilalahad nila yung mga ebidensya. Kaya kunto, madugo ito, Ted. Kaya at ang taong bayan ay nagmamasid because this will be streamed in the media, in your television. So lahat ng mangyayari diyan ay mapapanood ng ating publiko at mga kapwa nating Pilipino. Back to you, Ted. Okay, so punta tayo sa pangalawang topic natin, which is about Senator Alan Peter Cayetano naman. Right. Alam mo, Dan, kanina napanood ko yung si Father Robert Reyes. Kilala mo si Father Reyes, di ba? Of course, yeah. Yan ang Catholic priest. controversial Catholic priest na
walang preno pag sinasabi niya yung gusto niyang he's frank. Sometimes near brutally frank. Hindi naman brutally masyado, pero he wala siyang paligoy-ligoy, I should say. Monitor ko kanina, kasama niya yung multi-faith leaders of different religions, bishops. They are there for a common cause, which is, ang sinabi niya, they will exorcise the Senate. Kasi ang Exercise. Senado ay, some of the senators are possessed, sabi niya. Kailangan ma-exorcise yan. But he was so frank about Senator Alan Peter Cayetano. Na-monitor ko yung podcast ng isang kapwa nating journalist sa Pilipinas. Ang kanyang podcast ay Religion Reporter. Let us acknowledge that dahil sa kanya ko napanood ito. Religion Reporter. I'll quote verbatim, okay? Father Robert Reyes. Ang title ng podcast ay Shame on You. And this was addressed to, obviously this was addressed to Alan Peter Cayetano. And this is what Father Reyes said. Don't use the scriptures to defend yourselves or defend your indefensible position. Humility is the number one requirement for anyone who want to use the Word of God. Dito ay ang number one na sa tingin ko ay pinapatutsadahan niya ay si Senator Alan Peter Cayetano. You remember, of course, ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. He's opening his remarks by quoting several verses from the Bible, di ba? Yes. So, this was addressed to him, obviously. And then, ang dinagdag niya dito sa sinabi ni Father Reyes, humility is the number one requirement for anyone who want to use the Word of God. Mm-hmm. Not to defend yourself, but to defend the truth and defend the defenseless. Mabigat ang magbinitawan niya. Of course, yeah. I agree with him. Yeah, ikaw pare, atenista ka. Tama ba ang sinabi ni Father Reyes na I agree at that. may ugali kasi mga ibang politiko, and that includes Senator Cayetano, as we all know, dahil napapanood natin, nagkukot siya ng verses every time he wants to emphasize a point. Okay. Tama ba yung ginagawa niya? Kasi alam mo, Ted, si former Senate President Alan Peter Cayetano, meron tinatawag na ating kapit-tuko sa power. Oh, wow, tama. He doesn't want to relinquish his power once he's already there, because there's also a saying, corruption corrupts and it corrupts absolutely, or power corrupts and it corrupts absolutely. At saka mayroon pang quotation na galing sa Biblia, Ted, he who humbles himself shall be exalted, but he who exalts himself shall be humbled. Wow. Gusto niyang siya ang palaging, bida siyang palaging nandyan na nagmamanyobra ng mga kung ano-ano dyan. He doesn't have the humility to relinquish his power. Although he's not recognized by the executive, by Malacanang, he's not recognized by the integrated lawyers of the Philippines, okay, he's not recognized by most sectors of the Philippines. So walang nagre-recognize sa kanya. Ang nagre-recognize lang sa kanya yung mga kapwa senator na dating majority, but now they are already in the minority because there are only 10
Kaya he's blinded or he doesn't accept reality. Yun ang mahirap kay Chess, mahirap kay Alan because 12 ang majority ngayon. So, in fact, pati I want to point out, Ted, na kung halimbawa ma-convict si VP Sara, hindi na 16 ngayon ang majority, kundi 12 because two-thirds of 60% of 20 senators, because wala yung dalawa, Ted, kailangan 12 na lang ang pwede mag-convict kay VP Sara. 12 na lang. 12 na lang. Yun ang according to the mathematics, dahil wala na yung dalawa, hindi sila makapag-participate. Si Bato de la Rosa at saka si Jingo, nakakulong sila. They don't have, si Jingo walang liberty ngayon. So, ang base number mo ay 22. Yeah, 22. Wala nang 24 dahil What wala is yung dalawa. 2/3 of that? Ano yun? Yes. 2/3 of 22. 22. So, kung 22, 60% 22 is 12 senators majority. No. Kung 2/3, 1/3 of 22 is at least 7, pare. Sa 7 times 3 is 21, di ba? Kulang pa ng isa. No, Pero ang lumalabas so, ngayon yung assuming na 7, ang 2/3 ay 14. 14, pare. Ganon. Okay, but siguro mali yung aking mathematics. Or 14.5. But anyway, gusto ko yung sinabi mo tungkol sa humility. Yes. Can you quote that again? He who humbles himself. He who humbles himself shall be exalted, but he who exalts himself shall be humbled. Is that applicable to Senator Alan? Of course, there's kasi kung nagtamasa na siya ng power, mahirap na niyang bitiwan. Ayaw bitiwan, tama. Kasi maalala mo, nung naging House Speaker din siya. Oo nga, di ba? Na anong time ni President Duterte. Duterte. Meron silang term sharing agreement ni ex-congressman, then Congressman Velasco. Lord Alan Velasco. Kapangalan pa niya. Meron silang term sharing. Mauna si Alan Peter, Cayetano, and then pagdating ng kalahati niyan at term naman ni kay Lord Alan Velasco mag-umpisa, ayaw na niyang bumitiw. Correct. Because mayroong kasabihan, power corrupts, and it corrupts absolutely. Kaya nga, merong track record. Meron na. Pala ito. Hindi na siya Alan Peter na pag natikman ang power, ayaw niyang bumitaw. Correct. God forbids, pare. Kung maging presidente pa ng Pilipinas ito, paano kaya? Ayaw na niyang bitawan niya. Maging presidente, Ted, malayo siya sa kanyang tatay na si Compañero. What I'm saying is, he did not even honor a gentleman's agreement nila ni Lord Alan Velasco. It took the president then, who was his party mate, Alan Peter Cayetano, right, to tell him to give way to honor the agreement. Yeah. So, but the problem is, he's doing that again. Correct. Sa Senado. Meron siyang history. Now, ang problema dito, if that is his nature, what if he becomes president of the Philippines? Hindi pwede maging presidente yan, Ted. He will become a lifetime president. Kasi ayaw bumitaw eh. Mayroong mga dictatorial tendencies. Nakakatakot pala. Delikado ito si Alan Peter. Hindi magbago. Dapat magbago siya. Correct. Alright, at anyway, pagbigyan natin. Ted, hindi siya nakikinig sa public opinion, Ted. Yeah, but alam ko, pero ang paniniwala niya kasi ay hindi pa siya hindi kayang alisin ng 12 senators. To be fair with him, yan ang paniniwala niya. Hindi kayang alisin ng 12 senador siya sa pwesto niya as Senate President because he was quoting from the Constitution.
na it takes 13 senators to elect a new Senate President and therefore to replace him. Kaya yan nga ang problema ngayon. Kaya dapat para mapagbigyan ang kanyang requirement na kailangan 13, dapat merong lumipat. Isa na lang kailangan nila, di ba? Isa na lang. Pero meron ko naririnig, Ted, na meron daw isang senador na pagdating ng impeachment trial, merong lilipat. Ito ang kanilang expectation o kuro-kuro na merong in the final reckoning, merong lilipat daw. Sino daw yon? Ay, ang narinig ko sa social media, although he's controversial, but at least he will fill the void para maging 13. really majority isa ring controversial na senator, si Joel Villanueva. Siya ang lilipat. Siya daw lilipat Para maging 13 sila. para maging 13. So that, bibitiw na si Alan Peter sa pwesto niya na Senate President. Although the new majority are insisting that the position is already vacant. Correct. Kaya nga ginawa si Senator Sherwin Gatchalian as a Senate President pro tempore. Oh yeah, and he now is the acting Senate President dahil na-declare na vacant ang position ng Senate President, di ba? Correct. And also the other positions. Correct. The committee chairmanship. Right. But they elected Gatchalian as Senate President pro tempore. Okay? Now, sa sinabi mo pare, medyo natatakot ako sa pangalang Joel Villanueva eh. I don't blame you. Kung siya ang We share the lilipat, same sentiment. kung siya ang lilipat, Controversial din. nila pa the number 13 requirement for the new majority so that they will now be able to replace Alan Peter as Senate President. Huwag naman sana siya naman. I pray na hindi siya. Siguro. Na hindi siya ang Karapat-dapat. hindi siya because mabigat ang kaso niya. Everybody I know. knows. Now, if that will be the condition for him na lumipat, I hope hindi papayag yung... I hope there will be no quid pro quo. Yes, and if ever, sana wala, pero sinong maniniwala? Wala. Yan ang problema. So, basta walang condition. Magiging tainted din ang paglipat niya. So, yes, I think, sampu sila. The market is big. Maraming pagpiliang makumbinsi. Isa lang ang kailangan. So, why not other senators na malinis naman ang konting kanilang record at walang sabit na issue sa corruption doon sa kabilang pero alam mo doon sa kabila maraming sabit eh. Maraming sabit. Oo, supply, sabit, name it. Baka meron namang isang konti lang sabit. I hope. Yung konting sabit lang, wag masyadong heavy like Joel naman. Plunder pare. Plunder. Wag naman siya ang ano kung yung kanyang kapatid si Amy na palagi niya tinutulig sa kanyang sariling kapatid lilipat, palagi mo, para kung sakali matauhan o kung din, mayroon din sabit. Wala siyang plunder na iniimbestiga sa kanya. Sa tingin ko, pwede rin. Matauhan. Ang problema, sa tingin ko, hindi matatauhan yan. Kailangan i-exercise ni Father Reyes. Pahirap matawan yan. Maganda yan. By the way, doon pala sa podcast na yun, panoorin mo. Minention din ni Father Reyes na may na-mention din niya, na-include niya si Amy Marcos na ma-exercise. Isa sa mga possessed, sinabi niya. Marami sa kanila possessed. So, na-mention niya si Senator Amy Marcos. Oh my Lord. Kailangan i-exercise ni Father Reyes yun, and I hope he succeeds. Alright. So,
Ano pa may dagdag mo dyan? At lilipat tayo sa Oh, last but wala not natin. least. Hanggang doon lang muna dahil but we will discuss or tackle other Yeah, topics. ang last topic naman natin mga kaibigan na pangatlong headline namin kanina na sinabi ko yung tungkol sa Mindanao earthquake victims are crying for help. So, mga kaibigan at mga kababayan, sa iba't iba't panig nagmundo, sana mapanood ninyo itong aming panawagan ni Dan. Tumulong tayo sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude na earthquake. By the latest count ng OCD, Office for Civil Defense sa Pilipinas, 61 na po ang namatay. Over 1,000 naman ang injured at tens of thousands of families displaced. Nasira o na-wipe away ang kanilang mga bahay. So maawa naman na tayo sa kanila at mag-contribute tayo sa fund drive na ginagawa ng mga iba't ibang sektor sa Pilipinas. I recommend na sa Caritas, sa Catholic Church Organization na Caritas, tayo mag-donate mga kaibigan. By the way, ang hardest hit na Isa sa mga hardest hit. provinces sa Pilipinas na tinamaan ng itong earthquake na 7.8 magnitude mga kababayan ay ang Jensan at ang Sarangani. Ang Sarangani yata ang sentro ng earthquake na ito na 7.8 magnitude. At kagaya ng sinabi namin kanina, ay it's better that those donations that you intend to give to them ay ipadala sa trusted organizations, one of which is Caritas Philippines. Ito ay organisasyon ng social action arm And religious group. ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At pwede niyong ipadala doon at you can be sure that every peso up to the last cent of your donations will reach the intended beneficiaries. Dan, ikaw naman, anong may dagdag mo dyan? At aside from Caritas, if you are not able to reach them, you can also contact the Philippine National Red Cross. If you're from Manila, the Philippine National Red Cross is, I believe, located on Ross Boulevard or near Tramuros, I think. So you can direct your donations in that quasi or semi-government agency in the Philippines or in Manila. So, but kami nakikiramay sa mga nasalanta ng lindol at ngayon ay binabaha sa probinsya ng Sarangani. So kami nakikiramay sa inyo dyan dahil kahit na mayroong mga abuloy or mga donations dyan, hindi nakakarating, Ted, dahil pati ang mga bridges, kalsada ay nasalanta. Kaya nahirapang silang makarating sa mga taong nasalanta ng lindol at malakas na ulan at flood sa lugar na yan sa Sarangani. Although narinig ko si President Marcos kanina, Bongbong Marcos Jr. kanina, na yun ang immediate priority na in order niya sa DPWH and other related agencies na i-restore nila yung dadaanan, kalsada, bridges na pwedeng daanan ng mga sasakyan na maghatid ng mga tulong sa mga nasalanta ng lindol na ito, mga kababayan. By the way, Dan, I'd like to acknowledge, kanina nabanggit ko yung podcast na Religion Reporter. Ang kung saan na-monitor natin si Father Robert Reyes at isang grupo ng mga
ah, leaders ng mga iba't ibang religion sa Pilipinas na nagmi-meeting sa plano nilang pumunta sa Senado. At ang religion reporter na ito na podcast ay hosted by a fellow veteran journalist natin sa Pilipinas. Ang pangalan ay si Paterno Esmaquel II. I hope I pronounce your name well, Paterno. Paterno was with Rappler, Philippines for more or less 20 years before I think before he went into podcast. So itong kanyang podcast religion reporter. He covers religious events. Ito si Mr. Esmaquel ay formally studied journalism in Ateneo. Parehas kayong Atenista. And he had a master's degree in journalism there. And in another masteral course in UST. Okay, salamat Mr. Esmaquel for